Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video ay matagal na pala itong video pero hindi ko lang ito na-upload at magbo-voice over na lang tayo dito kasi akala ko may sound ang video at yun pala wala na namang audio guys kasi minsan itong cellphone ko may audio, minsan wala. Ewan ko ba kung ano nangyari dito. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano magluto na yung kahoy mo basa, yung panggatong mabasa. Kasi po, nalimutan ko yung panggatong hipuson sa Tagalog ba? Basta yun na yun. Nakalimutan ko, kaya yan, luha-luha ang mata ni Inday. So, naulanan kasi yan guys, naulanan ba? Kasi kanong gabi, umuulan. At ayun, hindi ko na namalayang umuulan kasi nakatulog na pala ako. So yun, pag kinabukasan, pagkakita ko, basa na. Wala na. So ayan, yung pagbibideo ko na yan, mga 30 minutes na yan. 30 minutes na yan ko yung pinapasiga pero ayaw talagang sumiga. At ayun, naghanap ako ng ibang panggatong na medyo ano ba, tuyo. So ayun, medyo naginhawaan niya ng konti pero matagal-tagal pa talaga din. So ang ginagawa ko lang pala diyan ay magluluto ako ng isda, sinasabaw ko at yun, may gulay na kinukuha ko lang sa tabi-tabi ng aking garden o sa aking gulayan. So yun. So ganyan talaga ang buhay pag ganyan ang panggatong mo. Pay to the max at unlimited pay talagang gagawin. At ano pala, sa ganitong pangyayari, sa ganitong mga senaryo, sanay na ako dito kasi simula ako simula ako na nagkaano ba ng na puro ano na lang yon. Ano pala. So, ang hirap talaga magtagalog guys, sa Bisaya ka. So, yun. Simula ba pagkabata ko, simula nang ako sa mundo, na namulat, na nagkaisip pala, o nagkaisip yon. At ayun, ganito na ang aming ginagawa. Ganito kami magsasaing, ganito lahat. Simula noong bata pa kami hanggang ngayon talaga. Walang pagbabago, walang naging gas, walang naging electric, stove o ganun, wala. Ganito talaga ang ginagawa namin, yung panggatong talaga. So hanggang ngayon, yan pa din. So, di ba? So, sa bandang ito, sumisiga na yan. Ayun. Pero alam niyo po, yun, pasada alas 9 na yan, gutom na ako. At lalong nagpapahirap sa aking gutom, yung pagod ko sa ano ba yun, hindi ko alam, yung tagahuyop ba, taga-blow, o yun, paypay ng paypay. So, ito yung isda na lulutuin ko, isasabaw ko lang yan, dyan. So, ilalagay na natin sa kumukulong tubig kasi malakas yung apoy, madaling kumulo yung tubig at madali lang yung maluto kasi madali namang maluto yung isda. At yung gulay ko din, madali lang din yung maluluto yung gulay kasi lahat dahon lang naman, mga green leafy vegetables, charot. So ayan po. Ang hirap pala ng mag-voice over ay maubusan tayo ng isasabi o isasalita, lalo na pag natural tayong Bisaya at itagalog natin itong sinasabi natin. Ang hirap maghanap ng mga Tagalog na salita na i-describe mo sa iyong niluluto at yung yung tono ng pananalita iba talaga sa tunay na Tagalog at sa tulad ko na Bisaya. At iwan ko sa iba pero ako kasi talaga hirap talaga ako magtagalog at hirap ako maghanap minsan ng salitang Tagalog kasi parang nasanay ako sa salitang Bisaya at Chavacano dito sa lugar na ito, sa amin dito sa lugar. So kaya medyo hirap na hirap talaga ako magtagalog at matigas ang dila ko sa Tagalog at pati tono ko talaga ibang-iba. So sa wakas, naluto na talaga at yung gulay ko na malunggay at kamote na kinuha ko lang sa aking garden ay nalagay ko na at naluto na talaga. So sa ngayon ay kakain na ako at hindi naman halatang gutom na ako kasi medyo mataba pa naman ako pero talagang gutom na ako. So maraming salamat sa panonood at thank you for watching.